Nitong nakaraang buwan lamang, matatandang nag-anunsyo si National Security Advisor Undersecretary Jonathan Malaya sa isang interview na plano pang bumili ng Philippine Air Force ng karagdagang 100 na mga FA-50 light combat aircraft mula sa South Korea upang mas mapalakas pa ang air defense capability ng bansa. Ang mga FA-50 na ito ay highly upgraded kumpara sa ating mga kasalukuyang FA-50 at tinatawag itong FA-50 Block 20 ng South Korea at parami na rin ang gumagamit nito, katulad na lang ng Poland na bumili ng 36 na piraso. Napatunayan na rin ng aircraft na ito ang kanilang kapabilidad pagdating sa gyera dahil nagamit na rin ito mismo ng ating Air Force sa Marawi Siege at mga operasyon laban sa mga lokal na rebelde. May naipapakita na rin tayong fighter jet, kada military exercise kasamang ibang bansa, at kahit na hindi talaga ito isang totoong fighter jet katulad na lang ng F-16, ay kahit papano ay may makabagong asset ang ating Philippine Air Force. Ngunit hindi natutuwa ang karamihan sa mga tagapagsubaybay ng AFP Modernization Program patungkol sa pagbili ng karagdagang mga FA-50 dahil ang gusto ng karamihan na mabalitaan ay ang patungkol sa pagbili ng mga multi-role fighters na simula pa noong 2018 inumpisahan ang proyekto. Dalawa na lamang ang pinagpipilian sa proyekto at ito ang offer na JAS 39 Gripen CD ng bansang Sweden at ang F-16 Block 70-72 o mas kilala sa tawag na F-16 Vipers na offer ng Lockheed Martin ng Estados Unidos. Ngunit hanggang sa ngayon ay nakatenga pa rin ang proyekto. Isa na nga sa napakalaking balakid dito ay ang patungkol sa pondo dahil ang offer ng Sweden na 12 hanggang 14 na JAS 39 Gripen ay nagkakahalaga ng nasa 63 billion pesos, samantalang ang nasa 12 F-16 Vipers naman ay tinatayang nagkakahalaga ng nasa 120 billion pesos. Hindi basta-basta makahanap ng ganito kalaking pondo, lalo na't ito ang isa sa pinakamalaking proyekto sa AFP Modernization Program at hindi gaano kalaki ang suporta ng Kongreso dito noon, kaya't pahirapan din ang paghanap ng pondo. Ngunit sa mga kamakailan lang na pangyayari sa West Philippine Sea, mistulang napukaw ang ating gobyerno at umpisa ng mabahala at tinaasan sa 283 billion pesos ang pondo para sa Department of National Defense mula sa 204 billion pesos ngayong taong 2023. At sa bagong magandang balita mula sa Max Defense Philippines, sinabing ang itinaas na budget para sa susunod na taon na nasa 79 billion pesos ay gagamitin upang palakasin ang air defense capability ng Pilipinas. Ayon sa defense page, wala talagang specific na detalye na inilabas, ngunit ayon sa kanyang sources, sinasabing ang mga bibilhin ay para sa air interdiction at kasama na rin dito ang mga bala at support equipment, kaya malaki ang tsansa na ito na ang mga multi-role fighters. Sinuportahan pa ito ng statement ni Senate President Juan Miguel Zubiri na para sa air defense ang itinaas sa budget ng DND at kinausap na nito ang Secretary of Budget and Management na maglaan ng malaking pondo para sa AFP Modernization Program. Malaki ang tsansa na ang JAS 39 Gripen na talaga ang kukunin ng Air Force dahil na rin nasa 63 billion pesos lamang ang presyo ng nasa 14 na fighter jets at kinakailangan lamang magbigay ng 15% down payment ng Pilipinas sa Sweden upang tuluyan ng maumpisahan ang proyekto. Nakahanda na ang 14 na airframe ng mga Gripen sa kanilang factory, kaya kapag tuluyan ng magkapirmahan ngayong Disyembre o hindi kaya sa susunod na taon, ay kaya umanong makadeliver ng Sweden sa taong 2025. Napakabilis lang ng delivery ng mga Gripen dahil sa wala silang kasalukuyang mga order sa ibang bansa at tanging Pilipinas lang ang inaasahang bagong customer. Para naman sa mga sumusuporta sa F-16 Vipers, mukhang malabo pa ito sa ngayon dahil na rin sa napakaraming bansa ang nag-order ng naturang aircraft at daang-daang mga F-16 sa ngayon ang ginagawa ng Lockheed Martin. Ngunit nag-anunsyo na rin noon ng US State Department
na nakatakda itong mag-transfer ng mga second-hand na mga F-16 at pinaplano din ng Philippine Air Force na kumuha ng nasa 24 na F-16 sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement at mga support equipment at pag-transfer na lang ang gagastusin ng Pilipinas. At kapag tuluyan na ngang may sakatuparan nito, makakamit na ng bansa ang plano nitong nasa 36 na fighter jets na minimum na kinakailangan upang mabantayan ng airspace ng bansa. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pagbili ng fighter jets ng Pilipinas dahil kasama sa plano ng AFP Modernization Program ang pagbili ng twin-engine fighter katulad na lang ng KF-21 Boracay na tinatarget ding bilhin ng Philippine Air Force kapag tuluyan ng mag-umpisa ang pag-export sa taong 2026. Ang KF-21 ay isang semi-stealth air superiority fighter na dinisenyo talaga upang makipag-dogfight sa mga kalabang fighter jet, kaya magiging magandang opsyon din ito para sa ating Air Force. Kasama din sa mga karagdagang bibilhin pa ng hukbong sendatahan ay ang mga A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft na nabili na rin ng bansa noong Horizon 1 ng modernization program mula sa Brazilian aerospace company na Embraer. Mukha man itong makalumang klase ng aircraft dahil na rin sa gumagamit pa rin ito ng propeller ay napaka-advance ng mga sistema nito at napatunayan na rin ng hukbong sendatahan sa kanilang mga operasyon matapos ilang beses na itong nagsagawa ng airstrike sa mga lokal na rebelde. Inaasahang nasa 6 pang units ang idadagdag ng Philippine Air Force dahil sa maganda ang kanilang naging karanasan sa naturang aircraft. Makikitang pinaprioridad ng Department of National Defense ang mga proyekto ng Philippine Air Force sa susunod na taon dahil sa napakarami nang nadidelay sa parte ng ating Air Force at nakikita nilang importansya ng mga fighter aircraft sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa kay Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr., walang kwenta na ang pakikipag-usap sa China pagdating sa West Philippine Sea, kaya nakapokus na lang ito sa ngayon sa pagpapalakas ng hukbong sendatahan, ngunit handa pa rin umano itong makipagnegosasyon sa Chinese government.